Magandang araw mga mag-aaral mula sa ikalimang baitang upang mas lalo na mahasa at mapayaman ang inyong kaalaman sa matematika, siguraduhin lamang na sa akin ang tingin at siguraduhin din na kayo ay makikinig. Ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa addition, subtraction, at higit sa lahat atin ring tatalakayin ang inverse operation. Umpisahan natin sa addition. Ito ang simbolo ng addition. Kapag sinabi natin na addition, ito ay ang pagsasama ng dalawang numero upang makuha ang sum o ang kabuuan. Halimbawa, 8 plus 4 is equal to 12. Oops! Dagdag kaalaman, ang 8 at ang 4 ay tinatawag natin na addends. At ang sagot naman o ang kabuuan ay tinatawag naman natin na sum. Ngayon naman ay dadako tayo sa subtraction. Ito ang simbolo para sa subtraction. Ang subtraction o ang pagbabawas ay isang operasyon na kung saan inaalam kung ilan na lamang ang natitira sa isang bilang kapag ito ay binawasan ng isa pang bilang. Halimbawa, 9 minus 4 is equal to 5. Dagdag kaalaman, ang 9 ang tinatawag natin na minuend kung saan ito ang numero na binabawasan. Ang 4 naman ay ang subtrahend na kung saan ito ang numero na ibinabawas. At ang sagot kapag subtraction ay tinatawag natin na difference. Ngayon na alam na natin ang proseso sa addition at sa subtraction, tayo na ngayon at magtungo sa tinatawag natin na inverse operation. Ang inverse operation ay nangangahulugan na magkasalungat na operasyon sa math. Ito ang operasyon na bumabalik o nagpapawalang bisa sa ginawa ng isa pang operasyon. Halimbawa, 7 plus 3 is equal to 10. Ang una na kailangan nating alamin ay kung ano ang operation na ginamit sa halimbawa. Ano nga ba ang ginamit na operation? Magaling! Addition. Dahil meron na tayong addition, kailangan natin gamitin ang kasalungat nito. At ito ay ang subtraction. Ang sagot natin na 10 ay ating kukuhanin at gagawin nating minuend. Sumunod ay maaari tayong kumuha ng isang numero sa ating addends. Halimbawa, ang kukuhanin ko muna ay ang 3. Ang 3 ang magiging subtrahend. 10 minus 3 is equal to 7. 7 ang naging difference. Ma'am, pwede po ba natin na gamitin ang number 7? Yes. Halimbawa, kukuhanin natin muli ang number 10. Gagawin natin itong ating minuend. Isusubtract natin ang number 7. 10 minus 7 is equal to 3. 3 naman ang ating naging difference. Yan ang tinatawag natin na inverse operation. Ito pa ang isang halimbawa. 12 minus 4 is equal to 8. Ano nga ulit ang unang kailangan gawin? Tama, alamin kung ano ang ginamit na operation. Ano nga ba ang ginamit na operation sa halimbawa? Mahusay, subtraction. Kaya kailangan natin ito ngayong i-inverse at palitan at gawin itong mahusay, addition. Ano ang kailangan gawin? Kukuhanin natin ang difference. Ano nga ba ang difference dito? Ang 8. Ang 8 ay magiging addends. Ang 4 ay magiging addends. Mayroon na tayong dalawang addends, ang 8 at ang 4. Ano naman kaya ang sum nito?
Mahusay! Kapag pinagsama ang 8 at ang 4, ang magiging sum ay 12. Yan ang halimbawa ng inverse operation na ang ginamit ay addition at subtraction. Mahalaga na malaman nyo ang inverse operation dahil pagkatapos ng video na ito ay mayroon kayong sasagutan na activities na kung saan ito ay isang math puzzle na mayroon kayong makikita na number sentence ngunit may nawawalang numero at kailangan nyo itong sagutan sa pamamagitan ng inverse operation. Ito ang ilan sa mga halimbawa na makikita ninyo sa inyong booklet. Ating subukang sagutin. 4 plus blank is equal to 9. Kung mapapansin ninyo, ay mayroong box doon na kailangan ng kasagutan. Ano ang unang gagawin? Alamin kung ano ang ginamit na operation. Anong operation ang ginamit? Very good. Addition. Dahil may addition, kailangan natin itong i-inverse at gawin itong subtraction. Ito ay magiging 9 minus 4 is equal to 5. Susulat ninyo ang number 5 dito sa loob ng kahon. At i-check nga natin kung tama. 4 plus 5 is equal to 9. Ganyan lamang po mga bata ang inyong gagawin sa inyong booklet. Tandaan mga bata na ang addition at ang subtraction ang dalawang pares ng operation na pwede nating pagbaliktarin. Dahil sa mga susunod pa na video, ang atin namang tatalakayin doon ay ang inverse operation, ngunit ang gamit naman natin doon ay ang multiplication at ang division. Sana ay natutunan ninyo ang addition, subtraction, at kung paano ito i-inverse. O ano, ready ka na bang magsagot ng booklet? Go, go, go! Kaya mo yan!